Narito na ang programang One Nutrition, One Nation. Talakayan at balitaang pangnutrisyon at pangkalusugan ng bayan. Napapakinggan tuwing Miyerkules, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon sa bilang ito. Narito ang inyong kaibigan at katuwang sa nutrition, si National Nutrition Council Executive Director, Assistant Secretary Bernie Flores. Isang masaya at masustansyang Miyerkules ng hapon sa lahat ng mga listener ng One Nutrition, One Nation mula Luzon, Visayas at Mindanao. Si Health Assistant Secretary Bernie Flores po ito mula sa tanggapan ng National Nutrition Council ng Department of Health sa Taguig City. At belated Happy Valentine's Day mga ka-nutrition! Kumusta naman ang celebration ninyo ng Valentine's Day noong nakaraang isang linggo? Inulan nyo ba ng chocolates and flowers ang inyong mga sweetheart? Very timely ang ating topic for today ngayong buwan ng mga puso. Paano ba natin mapapangalagaan ang ating mga puso? Paano natin maiwasan yung mga sakit-sakit sa puso? At yan ang ating pag-uusapan ngayong hapon, kaya abangan ninyo ang lahat yan. Abangan nyo din mga ka-nutrition ang latest sa nutrition community na iahatid sa atin ng ating One Nutrition Reporter maya-maya lamang po. At panibagong recipe na naman ang ating i-share sa inyo ngayong hapon, kaya naman ihanda nyo na ang inyong lapis at papel at abangan ng recipe na tiyak na abot kaya na, masustansya pa. Lahat ng yan sa pagbabalik na inyong programang Pang-Nutrisyon, ang One Nutrition, One Nation. Diyan lang po kayo. One Nutrition, One Nation. Alam niyo ba na ang sekreto sa malusog na pangangatawan ay kapag sagana ng prutas, gulay at lumang ugat ang hapagkainan. Dahil sa mga bitamina at mineral na taglay, mas maaliwalas ang buhay. Wastong nutrisyon. Alamin, gawin at palaganapin. Isang paaralang hatid ng National Nutrition Council ng Department of Health. Alam niyo ba na para sa malusog na pamumuhay at wastong nutrisyon, disiplina ang kailangan? Dapat na mag-ehersisyo para sa malakas na resistensya at iwasan ang paninigarilyo at pag-inom ng alak upang ang kalusugan ay mapangalagaan. Wastong nutrisyon. Alamin, gawin at palaganapin. Isang paaralang hatid ng National Nutrition Council ng Department of Health. One Nutrition, One Nation. Nagbabalik po ang One Nutrition, One Nation at kasama niyo pa rin ang inyong lingkod, Health Assistant Secretary Bernie Flores. Sa puntong ito mga kaibigan, pakinggan naman natin ang ating Nutrition News feature mula sa ating One Nutrition Reporter na si Ms. Jovi Raval, ang Officer in Charge ng Nutrition Information and Education Division ng National Nutrition Council at siya ring Program Manager ng radio program na One Nutrition, One Nation. Ms. Jovi, ihain mo na ang ating Nutrition News. Ang news ko this week, Asik Flores, ay tungkol sa nakaraang management conference ng NNC na ginanap kamakailan sa NNC Conference Room. Every 3 months po ay nagpupulong ang mga director, division head at regional nutrition program coordinator ng NNC para talakayin ang mga programa at issues sa nutrisyon na may implikasyon sa mga mamamayang Pilipino. Una dito yung napagkasunduan na ang lahat ng rehiyon ay magbubuo ng Strategic Regional Nutrition Action Plan para sa 2012 hanggang 2016. Dito isasaad yung mga tungkulin sa regional level para itaguyod ang nutrisyon ng mga nasasakupan ng rehiyon. Inaprumahan din ang paglalaan ng pondo para sa pagkakaroon ng service caravan sa ilang mga munisipyo ng lalawigan ng Maguindanao para makatulong maibsan ang problema ng kagutuman at malnutrisyon dito. Naipresenta din yung pinakamabagong resulta ng Operation Timbang kung saan nalaman ang mga munisipyo na may pinakamataas na prevalence ng malnutrisyon. Nakalulungkot na marami sa mga nutritionally depressed municipalities ay matatagpuan sa Bicol Region at sa dakong Eastern Visayas. Ang mga lugar na to ay madalas maging biktima ng mga disaster na siyang nakapagpapalala ng nutrisyon sa ating mga kababayan. Magandang balita din at ang NNC ay mag-invest sa 25 na lalawigan sa bansa para sa pag-expand ng trainings on infant and young child feeding. Magkoconduct ng training para sa
3,334 barangays at mahigit na 15,000 nutrition workers para sila ay makapagbigay ng counseling sa breastfeeding at complementary feeding. At syempre, para sa ating Nutriskwela News naman, ay plano din ng NNC na magdagdag ng 10 pang Nutriskwela Community Radio Stations ngayong taon para madagdagan yung ating existing 15 stations. Iyon lamang po ang ilan sa mga highlights ng nagdaang management conference ng NNC. ASEC Bernie? Ay, maraming salamat, Jovi. Marami nga tayong magandang balita. At sa mga nakikinig sa atin, kung gusto niyo ng mas detalye, kalampagin niyo po ang ating mga regional nutrition program coordinators, lalo na yung tungkol sa training, yung 25 na mga lalawigan sa bansa, pati na rin po yung Nutriskwela News, yung plano na magdagdag ng 10 pa na Nutriskwela Community Radio Stations. Pag napadpad sa inyong mga estasyon ang ating regional nutrition program coordinator, tanungin niyo po, ma-interview ninyo yung ating mga RNPC para mas marami pang detalye ang ma-share nila. Okay, sisimulan na po natin ang ating talakayan tungkol sa Healthy Heart sa pagbabalik yan ng One Nutrition, One Nation. Tutok lang po kayo. One Nutrition, One Nation. Alam niyo ba na mahalaga ang pagbili ng pinagyamang pagkain o fortified foods? Dahil sigurado ka sa dagdag sustansya nito. Huwag kakaligtaan, hanapin ang produktong may sangkap Pinoy o Diamond Seal. Wastong Nutrisyon. Alamin, gawin at palaganapin. Isang paaralang hatid ng National Nutrition Council ng Department of Health. Alam niyo ba na para sa matibay na buto at ngipin, gatas ang dapat araw-araw na inumin? Ang mga pagkaing gawa sa gatas at mga pagkaing mayaman sa calcium ay makakatulong din. Wastong Nutrisyon. Alamin, gawin at palaganapin. Isang paaralang hatid ng National Nutrition Council ng Department of Health. Alam niyo ba na para guminhawa ang buhay, makakatulong ang pag-aalaga ng hayop at pagtatanim ng gulay? May alternatibong pagkukunan ka na ng pagkain, may dagdag kita ka pa. Wastong Nutrisyon. Alamin, gawin at palaganapin. Isang paaralang hatid ng National Nutrition Council ng Department of Health. One Nutrition, One Nation. Nakatutok pa rin kayo sa One Nutrition, One Nation at kasama niyo pa rin ang inyong lingkod, Health Assistant Secretary Bernie Flores. Mga kanutrisyon, madalas ba kayong nakakaramdam ng paninikip ng dibdib o kaya naman mabilis na pagtibok ng puso na tila hindi na normal? Alam nyo, para sa hapon na ito, pag-uusapan natin ang isa sa importanteng parte ng ating katawan para tayong lahat ay mabuhay. At ito po ay ang ating puso. Paano ba tayo magkakaroon ng healthy heart? Paano ba ang tamang pag-aalaga sa ating mga puso para maiwasan natin ang heart diseases? Ngayong hapon po ay makakasama natin ang isa sa mga napaka-busy na espesyalista sa puso sa ating bansa. Siya po ay si Dr. Raul L. Lapitan, isa pong cardiologist at director ng Philippine Heart Association at siya rin pong chairperson ng Philippine Heart Association's Advocacy Committee. Connected din po siya sa Makati Medical Center, sa ating Asian Hospital and Medical Center at sa San Juan Medical Center. So, ipakilala ko na po sa inyo si Dr. Lapitan para dito po sa ating programang One Nutrition, One Nation. Dr. Lapitan. Magandang hapon po, ASEC Bernie. Opo, magandang hapon po at welcome po dito sa One Nutrition, One Nation. Salamat po at magandang hapon din po sa inyong tagapakinig. Oo, alam niyo po, Dr. Lapitan, ang ating pong radio program ay mapapakinggan sa 15 na community radio stations na in-establish ng National Nutrition Council dito po sa iba't ibang parte ng ating bansa, pero dun po sa mga hindi naaabot ng commercial radio stations. Kaya ito po ay isang trailblazing project na through internet radio nararating po natin ang ating mga kababayan. So, pagsimulan na po natin ang ating talakayan at siguro gusto nating malaman at ng ating mga tagapakinig, paano po ba natin mapapanatiling healthy ang ating puso, Dr. Lapitan? Maganda pong
pong katanungan yan, Asik Bernie. Opo. Ang sakit po sa puso, gaya ng maraming karamdaman sa ating katawan, ay resulta ng iba't ibang bagay, gaya ng pagkakamana mula sa mga magulang o yung tinatawag nating genetics, at estilo ng pamumuhay o yung tinatawag nating lifestyle. Ngayon po, kasagutan dun sa inyo pong tanong, kanya para mapanatili nating malusog ang puso, ugaliin po nating kumain ng tama o yung wastong pagkain. Ano ba yung mga wastong pagkain? Pag-iwas po sa maalat at matatabang pagkain. Huwag po nating kalimutan ang regular na ehersisyo. Panatilihin po natin ang Exercise, tamang opo. timbang. Pagtigil po sa masamang bisyo katulad ng paninigarilyo. At huwag po nating kalimutan yung regular na dalaw sa inyong doktor. Okay, opo. Alam nyo, ang mga Pinoy po kasi, di ba, takot sa doktor. Pupunta Opo. pagka may naramdaman na, ano po? Opo. Totoo po yun. Opo. Paano po ba yung mga common na sakit sa puso na nararanasan ng karamihan sa ating mga kababayan, Doc? Meron po kasi tinatawag na kategorya ang mga sakit sa puso. Nandiyan po yung sakit sa puso tulad ng high blood pressure. Opo. Nandiyan po yung sakit sa ugat ng puso, sakit ng muscle ng puso, sakit sa mga valvula ng puso. Meron din po tayong sakit sa puso mula pa sa pagkapanganak, yung tinatawag natin congenital. Congenital, Meron opo. din po naman tayong tinatawag na panghihina ng puso, at saka po yung pamamaga ng puso. Mhm. May mga pagkakataon po kasi yung mga isang kategorya ay kasama ng isa pang kategorya, yung tinatawag nating kombinasyon. So, Combination. doon po sa oo. katanungan ninyo, ano ba ang nararanasan ng karamihan sa ating mga kababayan? Meron po kasing datos ang Department of Health at saka yung Food and Nutrition Research Institute Opo. na ang kalimitang nararanasan ng ating mga kababayan ay yung sakit sa pusong dulot ng high blood pressure. Okay. Pangalawa na po dyan, yung sakit sa ugat ng puso o yung coronary artery disease. Okay. At ang nasabi nyo nga po, mainam na unang-una yung binanggit kanina para ma-maintain ang health ng ating puso ay yung kumain ng tama. Apo. Opo. Doon po bang sa mga nabanggit ninyong mga sakit sa iba't ibang parte ng puso, ay meron po bang mas prone ang babae o mas prone ang lalaki? Meron po bang difference yun? Kasi iba rin po yung kain ng babae at iba rin yung kain ng lalaki. Di po ba? Mas Tama po marami yun. rin po yung medyo mataba o mas mabigat ang timbang dun sa mga kababaihan kaysa sa mga kalalakihan. Tama rin po yun. Opo. So, mas ano po ba? ngayon, Mas prone po ba ang babae sa heart, mga ailments ng puso? Opo. Kung ang katanungan po natin yung bang saan ba mas malimit ang sakit sa puso, sa babae ba o sa lalaki? Opo. Ang datos po natin ngayon ay nagpapakita na may mga lalaki ay still lamang po sa pagkakaroon. O mas mataas ang chance nila magkaroon ng sakit sa puso kumpara sa babae. Kasi naman, kasi po, meron po tayong mga tinatawag na mga risk factors Opo. Yung pang risk factors na yan, ito yung tinatawag natin mga kadahilanan para ang isang tao ay maging susceptible or maging a good candidate para magkaroon ng sakit sa puso. Opo. Ano po yung mga risk factors na yun? Nabanggit niya kanina yung pagsigarilyo. Opo. Kasi mas marami rin po ang nagsisigarilyo sa lalaki. Ganun po ba? Opo. Totoo po yun. Opo. Totoo po yun. Yung In relation dun po sa sagot ko kanina, yung bakit ba ang babae ko kunti yung nagkaka-heart attack na po. mas Well, habang ang datos po na alam natin sa ngayon, habang ang babae ay meron siyang regular na pagre-regla, protected po sa kanila yan Kasi merong good effect yan sa good cholesterol. Ngayon nga lang, pag nagkaroon na ng pagkakataon na ang babae, dumating na sa punto na mawala na sila ng regular menstruation, Opo. doon po dahan-dahan pong tumataas ang incidence ng babae pagkakaroon ng sakit sa puso. Related po ba yan din ang stress, Dr. Lapitan? Opo, Stress din po ba sa sumasabi trabaho? otoridad. Totoo po yun. Nabanggit ko po kanina yung isang konsiderasyon bakit para mapanatili natin malusog ang puso ay Opo. yung lifestyle na tinatawag po. Opo. Kasi pag tayo ay too much stress, kasi walang pagkakataon kasi na yung
yung adrenal glands natin, we all know na yung isang organ natin nagre-release ng hormone na tinatawag na adrenaline, at siya yung nagbibigay sa atin ng pagkakataon para tumaas ang blood pressure, ang heart rate, or bumilis ang metabolism. So what happens kung palaging ganun na mataas ang adrenaline natin, medyo hindi rin po magandang epekto yun sa katawan. Kaya maganda rin po na yung stress na tinatawag natin ay bawasan natin. No? Number 1 is pagkakaroon ng regular na ehersisyo, makatutulong po yun. At saka huwag po natin kakalimutan yung sapat na oras ng pagtulog. Yes, that's true. Kasi marami ngayon napupuyat sa Facebook, Doc. Diba? Tsaka yung marami na rin yung mga computer-based trabaho. Ibig sabihin, ako halimbawa, hindi na nagpapadala ng hard copy sa akin yung mga drafts. Nasa email na lahat. So nakaharap na tayo, 'di ba? Kayo rin mga doktor, ang mga diagnosis niyo at saka mga mukhang computer-based na rin. Ano po? Opo. Totoo po 'yan, Asek, kasi gusto natin malaman kaagad yung yung mga gusto natin malaman, isang click lang sa computer, lalabas na yung hinahanap mo. Oo. Kaya nakaupo lang tayo. Kaya po wag po natin kakalimutan na bigyan natin ng sapat na panahon ang pagkakaroon ng ehersisyo. Opo. Sandali lamang po mga ka-nutrition, napaka-importante na ating usapan, pero we'll take a very short break bago natin ipagpatuloy muli ang ating kwentuhan ngayong hapon na to tungkol sa ating puso. Huwag po kayong bibitiw. One Nutrition, One Nation. Alam niyo ba na ang hypertension, heart disease at stroke, cancer, diabetes at chronic obstructive pulmonary disease ay tinatawag na lifestyle-related diseases dahil ang pagkakaroon ng mga sakit na ito ay may kinalaman sa ating pang-araw-araw na pamumuhay o lifestyle. Para iwas sakit, magkaroon ng healthy at active na lifestyle araw-araw. Wastong Nutrisyon. Alamin, gawin at palaganapin. Isang paalalang hatid ng National Nutrition Council ng Department of Health. Alam niyo ba na ang pagkakaroon ng mataas na antas ng kolesterol sa dugo ay nakakapaglagay sa isang tao sa panganib ng pagkakaroon ng sakit sa puso? Pag-ukulan ng kinakain uri ng taba bukod sa dami nito. Iwasan ang taba mula sa hayop, processed meat products, butter, salad dressings at krema dahil mataas ito sa saturated fats na nagpapataas ng antas ng kolesterol sa dugo. Wastong Nutrisyon. Alamin, gawin at palaganapin. Isang paalalang hatid ng National Nutrition Council ng Department of Health. Alam niyo ba na para mahikayat ang kapamilya na kumain ng gulay ay dapat bumili ng gulay na nasa panahon? Bukod sa mura na ito, sa diwat hitik pa ito sa sustansya. Importante din na iba-ibahin ang mga gulay na inihahanda araw-araw upang ito'y maging kaaya-aya sa mga kakain. Maaari ring subukan ng malulutong na gulay tulad ng carrots, letsugas at pipino na kinakain ng hilauman o pinasingawan. Planuhin ang paghahanda ng pagkain base sa isang main vegetable dish. Halimbawa, ang pinakbet ay maaaring ihain kasama ng prito, pinangat o pinaksiw na isda. Dagdagan ng gulay tulad ng malunggay, kangkong, dahon ng sibuyas, kinchay, carrots at iba pa ang instant noodles para madagdagan ang sustansya nito. Wastong Nutrisyon. Alamin, gawin at palaganapin. Isang paalalang hatid ng National Nutrition Council ng Department of Health. One Nutrition, One Nation. Nagbabalik ang One Nutrition, One Nation at kasama pa din natin si Dr. Raul L. Lapitan, isang noted cardiologist at director ng Philippine Heart Association at siya rin mismo ang current chairperson ng Philippine Heart Association's Advocacy Committee. Dr. Lapitan, ituloy na po natin ang ating discussion for today. Meron po ba mga paraan para malaman natin, Doc, na malusog ang ating mga puso? Meron naman po, Asek. Siguro po, sagutin ko po yung tanong mo by giving you another question. Ano po ba ang mga sintomas ng sakit na puso? Sakit sa puso, ano po? Opo. Siguro po kung para malaman natin na malusog ang ating puso, gusto natin malaman ano ba yung mga sintomas ng mga sakit sa puso. Ang mga sintomas po sa puso, nandiyan na po yung madaling mapagod,
nanghihina or yung tinatawag nating nangangalos, no, parang nanginginig ang katawan, nahihimatay o nawawala ng malay. May hapo po o hirap sa paghinga. Meron po tayong tinatawag na orthopnea o yung hirap sa paghinga kapag nakahiga, natuwid. Kaya yung pong iba, mas gusto nilang matulog na nakaupo. Mabigat ang dibdib. Nakalihi. O nagsisikip ang dibdib o parang may nakadagan sa dibdib po. Yun, isang simptomas din yun. Opo. Meron din po yan yung palpitasyon o kaya yung pamamanas sa magkabilang paa. At tatandaan lang po natin, maaari ding wala akong simptomas eh. Kaya po mahalaga na magpakita po tayo sa doktor once in a while for regular consult. Opo, Doc, yung sakit, yung sabi niyo parang mabigat yung dibdib. Anong parte po ng dibdib ba? Kaliwa ba po o kanan yung dapat na i-watch out ng ng mga kaibigan natin? Maganda pong tanong yan. Yung sa dibdib po, totoo po, yung puso po natin ay lamang sa kaliwa. Opo. Hindi ibig sabihin po na kung nasa kaliwa yung puso natin, sa kaliwa natin inaasahan, doon po manggagaling yung sakit sa dibdib. Ang sinasabi ko lang po, yung tinatawag na pamibigat, usually po nandito sa gitna. Tawag natin doon substernal pain or substernal heaviness. Yun po. Meron din naman po ibang simptomas pala, yung tulad ng minsan parang namimintig or namamanhid yung kaliwang kamay. Kasabay ng paninikip ng dibdib. Yun po. Ayun, in combination, mas matakot ka na. Ano naman po ang Doc, meron din kung minsan sinasabi nila, ay hindi yan, heartburn lang yan. Heartburn. Paano po ba madidistinguish yung symptom na talagang due to a heart failure o kaya heartburn lang? Yung heartburns po muna, kung atin pong i-define na po, yung heartburns is not actually coming from the heart. Ito po yung tinatawag natin sa esophagus, reflux esophagitis o yung GERD or yung gastroesophageal reflux disease. Tama po yung nabanggit ninyo na yung pamimigat ng dibdib, lalo na sa gitna, pwede yung heartburns. Pwede rin pong sa puso. Kaya po malaking bagay na magpakonsulta po tayo kagad pag naramdaman po natin yun. Huwag na tayong mag-guessing. Magpunta na kaagad sa ating doktor. Kailangan po ba cardiologist kaagad ang puntahan ng ating mga kaibigan pagka nakakaramdam ng mga symptoms na ito, Doc? Hindi naman po. Kasi po yung ating mga internists, doon naman po ako galing sa pagkatapos internal ng medicine, nag-internal medicine. Dapat po alam po na namin po yun. So internist po or even general practitioner po, malalaman naman po kasi tatanungin po kayo ng magandang history. Nasa history po kasi yung 80% ng aming diagnosis. So, dapat maging open at saka maging observant din siguro ang ating mga kaibigan na nakikinig na lahat ng mga nararamdaman natin without being paranoid naman siguro. Ano po, Dr. Lapitan? Pero maging maging aware lang dun sa mga pagbabago sa kanilang katawan. Para kung matanong sila, kung meron man sila ng nararamdaman, ay marirecall nila kaagad yung mga events na yon sa kanilang katawan. Ano po? Opo. Tama po. Okay. So, Dr. Lapitan, malapit na pong mag-summer. Ito pong dagdag na yung init due to summer months, dun po sa meron na ng nararamdaman na sakit sa puso, ano po yung mga dagdag na pag-iingat nila ngayon na sa darating na tag-init? Dahil marami sigurado na mababalitaan tayo na di po ba dumadami yung atake sa puso pagka mas mainit ang panahon? Pag mainit po. Opo. Meron din po naman, di rin mo natin maalis na meron din po mga reported cases ng heart attack pag malamig. Opo. Ngayon po, in relation dun po sa tanong ninyo, dun sa tag-init, unang-una po para sa mga may sakit sa puso, manatiling may regular check-up po tayo sa inyong mga doktor. Hindi kailangang may nararamdaman po bago kayo kumonsulta. Halimbawa pupunta po kayo sa beach at inaakala niyo pong matagal na kayo hindi nagpapacheck up sa doktor niyo. Maganda po munang magpakonsulta sa inyong doktor bago po kayo pumunta sa beach. Kasi po, may mga pagkakataon na bago magsimula yung problema, maagapan na po natin pag na-detect agad ng doktor. Prevention na ano po. Opo.
Iwasan din po natin na magbilad na sa ilalim ng araw kasi po alam natin na pag medyo mataas ang araw, there's a chance na ma-dehydrate ka rin na po. Yun, pwede pagsimulan ng hindi magandang pakiramdam. Huwag niyo pong kalimutang uminom ng tamang dami ng tubig. At huwag niyo rin po siyempre kalimutan inumin yung mga gamot na pinrescribe sa inyo ng mga doktor. Okay, so at least with all those tips ay siguro ay ma-enjoy naman natin ang ating mga magagandang araw ngayong summer dahil napaka-erratic ng ating weather ngayon hindi natin malaman kung uulan o aaraw. So ayan mga kanutrisyon, sana ay marami tayong nakuhang tips para sa pag-maintain ng malusog nating mga puso. Hindi po dapat nating isawalang bahala ang usaping ito dahil importante ang may healthy heart. At maraming salamat Dr. Lapitan sa inyong pagbibigay. Sa inyong pagbibigay pagkakataon sa aming ma-interview kayo. Meron po ba kayong parting words para sa ating mga tagapakinig from all over the country? Opo, tulad ng nabanggit ko po kanina sa aking panimula, malaking bagay po na mapalawig natin ang ating kaalaman. Natutuwa nga po ako sa binanggit ni Asek na malayo po nararating ng ating radio communication. Ang sakit po ng puso, gaya na nabanggit ko, resulta ng maraming bagay po nasa ating kapaligiran at nasa sa ating mga genes na tinatawag. Kaya malaking bagay po na panatilihing kumain tayo ng tama, regular na eksersisyo, iwasan po natin o tigilan na natin manigarilyo. Tsaka i-set natin yung mind natin na gusto kong marating yung aking ideal weight para hindi tayo overweight or obese. At huwag niyo pong kalimutan na dumalaw sa inyong mga doktor. Maraming salamat po. Okay, maraming salamat din po Dr. Lapitan. Mga kaibigan, napakinggan po natin si Dr. Raul L. Lapitan, isa pong cardiologist at director ng Philippine Heart Association at siya rin pong chairperson ng Philippine Heart Association Advocacy Committee. So marami pong salamat Dr. Lapitan ulit. Sana sana po ay makapaniig namin kayo ulit sa mga susunod na pagkakataon. Magbabalik po ang One Nutrition, One Nation. Diyan lamang po kayo. One Nutrition, One Nation. Alam niyo ba na maraming Pilipino ang nagkakaroon ng hypertension, cancer at diabetes dahil na rin sa maling lifestyle at kaugalian sa pagkain? Para maiwasan ang mga ito, iwasan ang pagkain ng mamantika, matataba, matatamis at maaalat na pagkain. Dagdagan ang pagkain ng prutas at gulay. Iwasan ang sigarilyo at alak at mag-ehersisyo ng regular para mapanatili ang tamang timbang. Ugaliin ang healthy lifestyle araw-araw. Wastong Nutrisyon. Alamin, gawin at palaganapin. Isang paaralang hatid ng National Nutrition Council ng Department of Health. Alam niyo ba na ang labis na pagkain ng maalat ay sanhi ng sakit sa puso at bato? Mahalaga na limitahan ang paggamit ng asin sa pagkain ngunit siguruhin na iodize ito. Iwasan ang maalat na sausawan sa pagkainan tulad ng patis, toyo at bagoong. Iwasan ang madalas sa paggamit ng betchin, seasoning cubes at panggisa. Hanggat maaari, iwasan ang pagbili at pagkain ng mga produktong nagtataglay ng asin o sodium. Wastong Nutrisyon. Alamin, gawin at palaganapin. Isang paaralang hatid ng National Nutrition Council ng Department of Health. One Nutrition, One Nation. Nakatutok pa din po kayo sa ating programang One Nutrition, One Nation. At sa puntong ito naman, makakasama natin ang isa sa ating mga Nutriskwela radio stations. Dito po yan sa Norte. At ang kasama natin ngayong hapon ay ang station manager ng Radyo Kailian mula sa Santa Maria, Ilocos Sur. Walang iba kundi ang Pangulo rin ng ating partner State University and College na ang Ilocos Sur Polytechnic State Colleges. Walang iba po kung hindi si Dr. Rafael B. Kerubin. Kumusta po at masustansyang hapon sa inyo, Dr. Kerubin? Magandang hapon din po, Asek Flores. Gusto ko rin pong pati ng mga nakikinig sa ating community radio stations all throughout the Philippines. Okay, maraming salamat po. Kumusta din po ang ating butihing mayor ng Santa Maria, Ilocos Sur?
Si Mayor Edgar mabuti na po, Moreno. si Mayor nagagalak din at medyo maganda din ang kalakaran ng ating pagsasama. Tumutulong na rin siya sa ating Radio Kailian ako. Oy, nako, maganda pong marinig yan. Pero bago po ako magpatuloy ng interview, siguro kailangan ko naman kayong i-congratulate, Dr. Kerubin. Salamat po. Dahil naging bahagi rin kayo sa pagbibigay sa akin ng pagkakataon para sa pangalawang termino ng aking pagiging presidente po. Opo. Alam niyo po mga kaibigan, ang ating pong kausap na isang napaka-humble na tao mula sa lupang Ilocos ay na-extend another term ng pagiging pangulo ng ating Ilocos Sur Polytechnic State Colleges. Kaya congratulations po, Dr. Kerubin. Proud na proud po ang buong Nutriskwela at ang buong National Nutrition Council sa inyong achievement. At marami pa kayong matutulungan, hindi lamang ng inyong mga kababayan sa Ilocos Sur or sa Santa Maria, kundi sa buong Kapuluan na po. Congratulations po. Okay po, Dr. Kerubin, bilang station manager ng Radyo Kailian, sa palagay niyo po ba, paano po nakatulong sa inyong operations yung katatapos lamang na Nutriskwela Community Radio National Conference nitong December? Malaki po naging tulong ng attendance ng ating mga program manager at technician sa katatapos na National Conference sa Community Radio Station. At yung kanilang pakikibahagi po ay naging malaking tulong sa kanila dahil they were able to acquire new knowledge and skills doon sa kanilang pagiging technician at program manager. Yun na lang pong kalakayan at pagpapalitan ng mga puro-puro at paglabas ng mga bagong idea galing sa mga naging speakers natin ay nagkaroon sila pagkakataon na mas lalo pati pag-evaluate ng kanilang pag-iisip para sa ganon mapaganda pa mga programa ng Radyo Kailian. Okay, maganda nga po talaga. Alam niyo talaga ang gustong-gusto ko sa nangyari dun sa conference na yan, yung nagkakilakilalan lahat ng ating mga stations. Ano po? At lahat ng mga nagpapaandar ng mga kani-kanilang mga radio stations ay nagkaroon ng bonding tuloy. Nagkaroon tuloy ng isa talaga na patutunguhan at isang direksyon at isang pananaw tungkol sa layunin ng ating community radio stations. Meron po bang pagbabago o meron bang bagong programa pang nutrition yung Radyo Kailian ngayon? Yung oras ng nutrition na ASIC, ang ginawa natin yun, meron tayong injected na bagong portion. Opo. Yun, agluto tayo portion. Yun, may mga recipe na ibabahagi sa mga nakikinig. At siguro dadagdagan din natin yun mga discovery recipe ng mga HRM students natin sa ISPSC para sa ganon may bahagi din natin sa mga nakikinig. Maganda yun. Lalo na kung ang mga gamit ay mga indigenous na ano po para sa ating mga yun pong gagawin namin ngayon, yung Dinengdeng Festival. Ibabahagi din natin yan sa oras ng nutrition ng Radyo Kailian po. Ganda. Okay. Panghuli tanong ko na lang po, Dr. Kerubin, kasi alam kong very busy kayo. Kumusta po ang feedback ng mga tagapakinig natin ng Radyo Kailian? Kumusta po? Nasisiyahan ba sila? Dumadami ba yung nakikinig sa atin? Ano pong feedback ninyo? Yes, okay. Nakakatanggap din kami ng mga text at saka yung mga taong nakakausap din natin nagbibigay ng kanilang kasiyahan dahil sabi nila nakakarinig na sila ng station na kung saan madaming nutrition information ang kanilang naririnig. Sa unang anniversary ng ating Radio Kailian, iniisip natin na magkakaroon ng evaluation. We will be conducting a formal evaluation this March para sa ganon makita at marinig natin ng harapan yung mga tao, ma-interview, para sa ganon nakakuha tayo ng feedback at mapaganda pa natin ang mga programa sa Radyo Kailian. Okay. Doctor, ano po ba yung eksaktong date ng ating first anniversary? Ito kasi ay
na-open natin noong last year sa February 24 noon. Opo. Sabi ko nga, isasama na natin yung first anniversary ng ating Radyo Kailian. And we are inviting to invite you and even the Director Apo Asek para sa araw na yon. Sige po, tingnan po natin. 24 na February. Apo, next week po yon, February 21 to 24. Kabahagi yun, isang kabahagi ng Radyo Kailian sa ating pagdiriwang. At yun na rin po ang first anniversary natin sa Radyo Kailian. Okay. So baka gusto niyo po bilang panghuling pananalita, Dr. Kerubin, baka gusto niyo pong imbitahin ang inyong mga Kailian para sa inyong activities for next week. Opo, maraming salamat po. Pwede kayo mag-Ilocano, sir. Okay, Apo Asek. Kahit kuman imbita rin namin nga dingdangag iti Radyo Kailian nga pakaganda ito yung istasyon iti sumarunong arawas, marami iti 14th Foundation and Charter Day Celebration the ISPSC kaya't ni umayo kumagdaan iti naduma-duma nga aktibidades. Tangkang runaan at Dinengbeng Festival nga mayayon unay dahil kata Radyo Kailian para iti-nutrition information tayo iti Santa Maria. At sapay kung makakapsat tao, may kayo dumaray. Ragsakin kin mo tibiyang kan sububukang specific ka tayo ito kumaday ng daw. Ayan, maraming salamat po, Dr. Kerubin. Siguro ay napakaganda at napakaayos ng inyong magiging joint celebration ng 14th Foundation at saka first anniversary ng Radyo Kailian. Good luck po sa inyong activities at muli, maraming salamat sa inyong oras at kukumustahin ka namin muli sa mga susunod na pagkakataon. Ano po? Salamat din po. Sige po. Thank you very much, Dr. Kerubin. Magbabalik po ang One Nutrition, One Nation. One Nutrition, One Nation. Alam niyo ba nakaakibat ng wastong nutrisyon ang pagpapanatili ng maayos at malinis na pamumuhay upang maging malusog at mapahaba ang buhay? Panatilihin ang balance at wastong pagkain, maging active at ugaliin ang pag-eehersisyo, bantayan ang presyon at bawasan ang stress, iwasan din ang paninigarilyo, pag-inom ng alak, lalong-lalo na ang paggamit ng bawal na gamot. Wastong nutrisyon. Alamin, gawin at palaganapin. Isang paalalang hatid ng National Nutrition Council ng Department of Health. Alam niyo ba na para mahikayat ang kapamilya na kumain ng gulay ay pwedeng gumamit ng niligis o puree at lutong gulay tulad ng patatas, kamote at kalabasa at ihalo ito sa paggawa ng mga sabaw at sopas? Maghanda ng gulay sa iba't ibang paraan at iwasan na lagi itong nilagaw o ginisa. Ang ibang gulay ay maaaring kainin ng hilaw, pinasingawan, inihaw at hinurno o baked. Ang mga gulay katulad ng carrots, pipino, kamatis, letsugas, green pepper at iba pa ay lalong sumasarap kung may sausawan o dip o low-fat dressing or French dressing na pinagsama-samang suka, asin, asukal at paminta. Maaari din gawing dekorasyon ng gulay sa paghahanda ng pagkain katulad ng hiniwang kamote, singkamas, carrots, beans at iba pa. Wastong nutrisyon. Alamin, gawin at palaganapin. Isang paalalang hatid ng National Nutrition Council ng Department of Health. One Nutrition, One Nation. Okay, mga kaibigan, ready na po ba kayo para sa ating nutritious recipe na di lamang masustansya, abot kaya pa? Kuha na kayo ng papel at panulat. Narito na po muli si Miss Jovi para i-share sa atin ang ating recipe for the week. Ang recipe natin for today ay chicken pochero. Narito po ang mga sangkap. 1 kilo ng manok, mas maganda kung pitso at tinanggal ang balat. 1 kutsarang dinigdig na bawang, 1 pirasong sibuyas na hiniwa ng pino, 1 pirasong repolyo na maliit, madahong berdeng gulay gaya ng malunggay, 5 pirasong kamatis na may katamtaman ang laki, 2 pirasong kamote na may katamtaman din ang laki, 8 kutsarang mantika, 6 na pirasong saging na saba, at iodized salt ayon sa inyong panlasa. Narito po ang paraan ng pagluluto. Hiwain ang manok sa maliliit na bahagi. Pakuluan hanggang sa ito ay lumambot. Pagkatapos timplahan ng iodized salt.
Then, tanggalin ang manok mula sa kaserola at pakuluan ang repolyo at kamote sa sabaw ng manok. Iluto ng hiwalay ang saba, pagkatapos ay itabi pansamantala. Sa isang palayok, igisa ang bawang, sibuyas, kamatis sa mantika. Idagdag ang manok at kaunting sabaw nito para makagawa ng sarsa. Ihalo ang maberdeng gulay. Timplahan ng iodized salt, ihain ng mainit kasama ang nilutong gulay at sabaw. Ayun po ang ating nutritious recipe for the week. Okay, di ba mga ka-nutrition? Siguro naman, alam nyo rin kung bakit ang unang-unang sangkap natin, sabi ni Miss Jovi kanina, 1 kilo ng manok, mas maganda kung pitso at tinanggal ang balat, di ba? Para sa atin yang mga puso. Pitso dahil yun yung konti lang ang taba, ano? Oo, at saka pati na rin yung balat, kasi yung balat ng chicken, doon pinakamarami ang taba na masama sa ating puso. Diba? Tiyak na magugustuhan ng inyong pamilya ang recipe natin ngayon, di ba, Miss Jovi? Yes, Asek Bernie. Tiyak na sa susunod pa nating mga episodes, makakarinig pa ang mga nutritious na recipes sa ang ating mga tagapakinig. Abot kaya na yan. Masustansya pang maihain nyo sa inyong pamilya. Maraming salamat, Miss Jovi. One Nutrition, One Nation. Alam niyo ba na bukod sa dami, dapat siguruhin din ang kalidad ng mga kinakain? Ang isda, lamang karne gaya ng manok, baboy at baka at tuyong butong gulay ay mayaman sa protina, iron, vitamin A at zinc. Para makaiwas sa sakit sa puso, bawasan ang pagkaing matataba at mayaman sa kolesterol o saturated fats. Kumain ng isda, karne na walang taba at tuyong butong gulay. Wastong Nutrisyon. Alamin, gawin at palaganapin. Isang paalalang hatid ng National Nutrition Council ng Department of Health. Alam niyo ba na mahigit sa 40 na uri ng sustansya ang kailangan ng katawan araw-araw para manatiling malusog? Pangunahin dito ang tubig, macronutrients gaya ng protein, carbohydrates at fats, at micronutrients tulad ng vitamins and minerals. Walang iisang pagkain na nagtataglay ng lahat ng sustansyang ito. Ugaliing kumain ng iba't ibang uri ng pagkain upang makamtan ng tamang dami at balanse ng sustansyang kailangan ng katawan. Dapat ba lang kasing mabuti ang pagkain araw-araw? Piliin lamang ang sustansyang convenience foods at importante rin na tangkilikin ang fortified foods at ugaliin ang pagbabasa ng mga labels. Kung gagamit ng mga food supplements, importante na kumonsulta muna sa doktor bago gumamit nito. Wastong Nutrisyon. Alamin, gawin at palaganapin. Isang paalalang hatid ng National Nutrition Council ng Department of Health. One Nutrition, One Nation. Nagbabalik po ang One Nutrition, One Nation. Mga kaibigan, ito, may tanong ako sa inyo. Sa palagay nyo ba mga ka-nutrition, ano ba ang tomatoes o kamatis? Ito ba ay isang gulay o ito ba ay prutas? Siguro malilito kayo, no? Marami siguro magsasabi sa inyo gulay. Wala siguro magsasabing prutas. Sa totoo lang, ang kamatis ay isang prutas. Ngunit, mas madalas gamitin bilang isang gulay sa ating mga lutuin. Alam niyo ba na pinaniniwalaan na ang kamatis ay maganda para sa ating mga puso? Binabawasan din ito ang posibilidad ng pagkakaroon ng iba't ibang klase ng sakit gaya ng cancer at maging ng atake sa puso. Ito rin ay nagtataglay ng lycopene at ang lycopene ay isang substance na tumutulong sa pag-protect ng ating balat mula sa ultraviolet rays mula sa araw na sabi ng eksperto ay maaaring magdulot ng cancer. Alam niyo ba na dapat nakatago ang kamatis sa may normal temperature at hindi nasisinagan ng araw hanggang sa ito ay mahinog? Habang ang hinog naman na kamatis ay maaaring ilagay sa refrigerator. Ang hinog na kamatis ay dapat gamitin sa loob ng 1 hanggang 2 araw. Alam niyo rin ba na bukod sa lycopene, ang kamatis ay nagtataglay din ng vitamina A at vitamin C, vitamin K, fiber, at ang minerals na iron at potassium. Alam niyo ba na bukod sa mga taglay nitong vitamina at mineral, ang kamatis ay nakakapagpagaling din ng sunburn. Malapit nang
summer, no? Simple lang ang paraan ng paggamit ng kamatis para makapagpagaling sa sunburn. O ito mga kaibigan, pigain lamang kamatis sa balat na may sunburn para mabawasan ng hapdi at pamumula nito. Pretty soon, makakaramdam na kayo ng comfort at ginhawa dahil sa ating kamatis. One Nutrition, One Nation. Alam niyo ba na sa buhay, minsan less is more? Hindi dapat mahal ang wastong nutrisyon. Pumili ng mura ngunit masustansyang pagkain. Maghanda ng one-dish meal. Wastong nutrisyon. Alamin, gawin at palaganapin. Isang paalalang hatid ng National Nutrition Council ng Department of Health. Alam niyo ba na sa bawat krisis ng buhay may pamilya na kaagapay? Sa panahon ng krisis, maging matalino at praktikal na mamimili. Sa pagtitipid, huwag kalimutan ang nutrisyon ng pamilya. Wastong nutrisyon. Alamin, gawin at palaganapin. Isang paalalang hatid ng National Nutrition Council ng Department of Health. One Nutrition, One Nation. Isang oras na naman po ang lumipas, mga kanutrisyon. Sana ay marami kayong natutunan ngayong araw na ito. Magpasalamat muna tayo, no? Maraming salamat po kay Dr. Raul L. Lapitan, cardiologist at director ng Philippine Heart Association at siya mismong chair ng Philippine Heart Association's Advocacy Committee. Maraming salamat din sa ating station manager ng Radyo Kailian, siya ring pangulo ng ating partner State University, ang Ilocos Sur Polytechnic State Colleges, walang iba kundi si Dr. Rafael Kirubin. Gayon din sa ating One Nutrition Reporter at Recipe Queen na si Ms. Jovi Raval, ang atin pong Officer in Charge ng Nutrition Information and Education Division ng National Nutrition Council. Huwag niyong kakalimutan na bumisita sa ating website na www.philcommunityradio. Isang salita lang po yan, dire-diretso, philcommunityradio.com, para mapakinggan ninyo ang ating previous episodes at pati na rin ang episode na to. At may Facebook page na rin tayo, mga kanutrisyon. I-like nyo lang ang One Nutrition, One Nation radio program para updated kayo sa mga nangyayari sa ating nutrition community. Magpadala rin kayo ng feedback o mga tanong sa mga tinalakay sa ating programa sa ating website. Maaari din po kayo magpadala ng email sa aming official website, ang www.nnc.gov.ph. Samahan niyo kami muli sa susunod na Miyerkules para sa isang oras na kwentuhan at lagi niyong tatandaan, wastong nutrisyon, alamin, gawin at palaganapin. Kaya ipagpatuloy lang ang pakikinig dito sa ating One Nutrition, One Nation dahil gagawin naming masustansya ang inyong Miyerkules. Masustansyang talakayan at balitaan ang ihahatid namin sa inyo sa One Nutrition, One Nation. Ito po ang inyong lingkod sa Nutrition, Health Assistant Secretary Bernie Flores ng National Nutrition Council. Maraming salamat po at masustansyang hapon sa ating lahat. Inyong napakinggan ang programang One Nutrition, One Nation. Talakayan at balitaang pangnutrisyon at pangkalusugan ng bayan. Makinig muli sa Miyerkules, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Programang One Nutrition, One Nation.